Kakaiba ang taon na to. Nagulat ako, maraming envelope sa inyong upuan. Ah, so mamaya ay ibabalik nyo yan. May laman man o wala. Of course, mas maganda kung may laman, di ba? So, salamat sa ating worship team at pinaghahandaan bilang paalaala rin. Di ba? The Lord is good. Yan, yun ang tamang sagot, di ba? Mabuti ang Panginoon. Okay, so medyo hati ang aking kaligayahan ngayong araw na to. Kasi wala ang aking second Holy Spirit. May siyang karamdaman at medyo napagod masyado sa selebrasyon, sa paghahanda. Pero makaka-recover din yun ang pinaniniwalaan natin. So sabihin mo sa katabi mo, Happy New Year. Natutuwa ako, nariyan ka pa rin. Okay, so bagong taon at bagong tema. So lahat ng gagawin natin sa bagong taon ay magsimula sa tinatawag na gear up. So ang ating theme for the year, narinig na natin ilang beses, gear up to deploy. Okay, gear up to deploy. So habang pinag-iisipan ko, naintindihan ba natin sa lagay yung salitang gear? Alam ko, you have the idea, pero maliwanag ba sa atin kung ano ang ibig sabihin ng salitang gear? G-E-A-R. So, ang ginawa ko, siyempre, Google, di ba? Nag-Google. So, sabi ang Google, sabi ay granahe. Di ba? Ano ba yung granahe? Ang isang bilog na bagay na mayroong ngipin, di ba? Pagka sinabing may granahe, yan, yung mga mekaniko, alam yun, di ba? Gear. So, ang granahe ay tumutulong na yung katabi niyang granahe ay itulak niya. Diba? So, merong singsing, nilagyan ng ngipin, tapos pag merong nagtutulak na isang engine o isang motor, yung power na na-create ng ikot ng isa ay lumilipat sa kabila hanggang yung objective ay mangyari. Katulad ng sasakyan, kaya tayo umaabante ay dahil mayroong gear. Di ba? Noong mga manual transmission, talagang pinaglilipat-lipat mo yan. Pag mabagal, sabi na sa first gear, yung pinakamalakas. Ano bang objective ng granahe? Itulak, iikot, pagalawin, yung statics. Diba? Yun na, para ito, habang ito'y nakahinto. So kung granahe, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-function ito ng nag-iisa. It should be engaged. Diba? Ito'y dapat nakakonekta, nakatali. Ito sabi ay merong kasama. So hindi pwedeng ang granahe ay walang kapartner. Otherwise, walang resulta. Tulad doon naman, di ba, pagka yung nasa neutral ang sasakyan, sabi, hindi naka-engage yung gear. Kaya kahit umukol yung makina, hindi umaabante. Okay? So, siguro maganda talagang intindihin natin, gear up. So, tinignan ko yung ibang translation, sabi, to gear up is to engage. So, engage. So, ano bang ibig sabihin ng engage? So, sabi ng Tagalog ay pumatol. Di ba? Umakit. Makipagtipan. Di ba? Ngayon, usong-uso na ngayon, nagbibigay ng tinatawag na engagement ring. Di ba? Next year, siguro, marami-rami na mag-engage. Pag-engage, ibig sabihin, nakatali na ako sa'yo. Ako ay para sa iyo na, ikaw ay para sa akin, yun ang engage. Kaya lang, maging maingat tayo, marami nang nag-engage, na disengage din. Okay? So, pero sa giyera, ang gear also, gear up or to engage implies also to, what you call, to work in opposition. Diba? So sabi nga nila, diba, ang gear may ngipin. So pag nag-engage ka, ngipin sa ngipin. Diba? Nakukuha ba natin, diba?
Hindi ka pwedeng may pakinabang ang granahe kung walang kakagatan. Hindi ka lang. Ibig sabihin, merong ngipin na sinasabayan. Okay? At higit sa lahat, uulitin ko, without a prime mover, without an engine, hindi ito magkagalaw. Kaya nga, sa ating gagawin next year, hindi tayo pwedeng kumilos without the prime mover or engine. And ang our engine, ang sabi ng ating Panginoon sa mga alagad, bago sa Acts 1:8, sabi niya, huwag kayong umalis sa Galilee. Hintayin ninyo, sa Jerusalem pala, at hintayin nyo ang pagdating ng advocate, ng comforter. Di ba? So, yung Holy Spirit. So, yun yung prime mover ng gear. Okay, so, tandaan natin ito sa buong taon, kailangan tayo engage and moved by the Holy Spirit. So, bakit natin pag-uusapan for January yung theme na Gear Up to Reach the Lost? Ang gusto natin is for us to be invited, inspired to focus on leading their family and friends to a saving relationship with Jesus. Gusto natin, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga trabaho, kaklase, ay maating maanyayahan, inspired at ma-engage natin patungo sa pagkakilala sa Panginoon na siyang magbabago ng kanilang buhay. So, ang gear produces change. Hindi ito naka-neutral. Ito dapat ay magdadahilan ng paggalaw. Change, di ba? Paggalaw, moving from one place to another. Di ba? Yun din ang definition sa physics ng work, di ba? Ang work is a change in position, in condition, and in power. Okay, so gear up to reach the lost for January. At mamaya, pag-usapan natin sino yung nawala, sino yung naliligaw. Di ba? Yung lost kasi either nawala o naligaw. Di ba? Kapag ay nawala, ngayong mga buwan na ito, napakaraming pwede kang mawala ng mga gagawin, di ba? Ang pinaka-popular lagi ngayong January ay yung pwede kang mawala doon sa mess o sa mass ng mga pumaparada para sa Nazareno, di ba? Sa dami, di ba? So yan yung mga popular na ginagawa sa Cebu, meron sa iba pang mga lugar, merong ginagawa pag January. At sa atin naman, mga Kristiyano, ang pinaka-importante, huwag nating kalimutan, dineclare ng, hindi ko matandaan kung sino ng presidente, parang yung hindi yata naniniwala sa Diyos pa, ang Bible Week. Ha? What an irony, di ba? Nag-declare yung ng Bible Week, yung last week of January as Bible Week. We have to engage also in the Bible, there's power. So, sa ating series ngayong January, pagko-cover natin yung Luke chapter 15 and 16. Okay? 15 at 16 ng Lucas. Marapit na tayong matapos, bali, ang di ako nagkakamali ay hanggang 21 chapters lang, o 24 pala. So, marami pa tayong tatapusin. So, ang una nating topic ngayong January 4 ay understand the heart of God. Unawain natin ang puso ng Panginoon. Okay? So, dahil ang puso ng Panginoon ay para sa atin, di ba? Sabi sa John 3:16, God so loved the world, di ba? Tayo ang minamahal ng Panginoon. So, ating pag-usapan ngayong araw na ito, ang kalagayan o unawain natin ang puso ng Panginoon. At ang ating reference, Luke 15:1-10. Okay? I just want to make let's say, a general commentary tungkol sa Luke chapter 15. Diba? Ito yung sabi ng ibang mga Bible scholars, Luke chapter 15 is called the gospel in the gospel. Ang mabuting mabalita sa mabuting balita. So ito yung puso ng mabuting balita. So gospel in the gospel. So Luke chapter 15. At kanina nabanggit natin yung salitang nawala o naligaw. Ang buong chapter ay tungkol sa mga naligaw. Nawala at naligaw. At 3 parables. Pag-uusapan natin ang 2 ngayon. Pero
in all those three parables, ang pinaka, or let's say, prominent na word is lost. Nawala o naligaw. Okay? These parables ay nangyari dahil sa sitwasyon doon sa Jerusalem noon. Si Jesus ay naglalakbay papunta sa Jerusalem where he will make the final sacrifice. At tapos siya naglalakbay, parami ng parami ang sumusunod sa kanya. It's the peak of his popularity. Kaya lang, dahil nga meron siyang mga humahadlang, alam natin, yung mga Pharisees, yung mga scribes, teachers of the laws, kahit na yung mga Sadducees, ay hindi natutuwa sa ginagawa nila. At ating pag-uusapan ngayong umaga kung ano yung hindi kinatutuwa ng mga tao na iyon. So para meron tayong background doon, ating basahin muna yung ating pag-uusapan na batayan ng ating usapan ngayong umaga. So Luke chapter 15, 1 to 10, yung huling bahagi is next Sunday. So sabi dito ang parable o ang talinghaga ng nawawalang tupa. Sa Pinoy version, pakinggan natin. Ito yung nasa Matthew 18, 12 to 14 din. So pakinggan natin ang nangyayari noong panahon na yon. At kung may Bible kayo, ay buksan natin at ating pakinggan at basahin sama-sama. Sabi sa Luke chapter 15, verse 1 to 10, isang araw, lumapit kay Jesus ang mga tax collectors at mga makasalanan para makinig. Nagbulong-bulungan ng mga Pharisees at teachers ng law. Sabi nila, wine-welcome ng taong ito ang mga makasalanan na nakikikain pa sa kanila. Kaya, kinuwento ni Jesus ang parable na ito. Verse 4, kung meron kang 100 na tupa at nawala ang isa, anong gagawin mo? Di ba iiwan mo ang 99 sa bukid at hahanapin ng isang nawawala hanggang makita ito? Pag nakita mo ang tupa, matutuwa ka at papasanin ito. At pag uwi mo, iimbitahan mo ang mga kapitbahay at kaibigan mo at sasabihin, mag-celebrate tayo, nakita ko na ang nawawala kong tupa. Sinasabi ko sa inyo tulad nito, magkakaroon ng tuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa 99 na matuwid na hindi kailangang magsisi. Okay, verse 8, pangalawang parable o talinghaga. O kung mawala ang isa sa 10 silver coins ng isang babae, anong gagawin niya? Di ba magsisindi siya ng ilaw, magwawalis sa buong bahay, at maghahanap ng mabuti hanggang makita niya ito? Pag naghanap niya ito, tatawagan niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin, mag-celebrate tayo, bakita ko ang nawawala kong silver coin. Sinasabi ko sa inyo, ganun din magsasaya ang mga angels ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Okay? Napaka-simpleng kwento. Pero sabi ko nga, ito yung gospel in the gospel. Kasi dito nga, matindi na ang inggit ng mga teachers of the law. Pero ang mga teachers of the law, yung Pharisees at mga scribes at teachers, ang tawag nila sa lahat ng mga tao na hindi katulad nila, people of the land. Ang mga tao ng lupa o yung land na yan, ang sinasabi yung kanilang bansa, people of the land. Pero hindi yun ay isang sarcastic definition. Kasi ang ibig sabihin ng people of the land, sinners. Mga makasalanan. Kaya nga dito sa unang ating pag-uusapan, napansin natin, sabi ay lumalapit sa kanya yung mga makasalanan na ang kasalamihan sa nila ay mga tax collectors at ang iba pa. Makasalanan sa kanila ay yung mga prostitutes, yung mga ibang hindi regular na nag-o-observe ng mga tradisyon at mga kautusan nila. At ang mga Pariseo napakahigpit. Nagsimula ito actually ng panahon ni Zerubbabel, ni Ezra at ni Nehemiah. Lahat ito ay mga pari, saserdote sa ibang Tagalog, sa lumang Tagalog. Sila ay galing sa Babylon. For 70 years naroon yung bansa. Panahon ni Cyrus, pinalaya
Then pagbalik nila, nakita nila ang bayan nila ay meron ng people of the land. Sino yung mga people of the land? Mga mestizo na dahil ang Assyria noong sirain ng bansa, ang ginawa na pinrepopulate nila ng mga taga ibang bansa at yung tawag nila people of the land. So, napakarami nilang inilagay na rules para sa people of the land. So, example, hindi sila pwedeng pumayag na ang mga anak nila, sinimulan nito ni Ezra at ni Nehemiah, ay magpakasal sa hindi kapwa nila Hudyo. Kung matandaan natin, si Nehemiah, sa chapter 14 yata, at si Ezra, kasi kahit mga pari ay nag-asawa na ng mga mestizo. Sa atin, gustong-gusto natin magkaasawa ng mestiza. Di ba? Di ba? Gahanap tayo ng APAM. Di ba? Yun ang waso. Tama ba? APAM yung hindi ako nanonood ng TV pero nakawa ko na, di ba? At natutuwa ako, naalala ko sa Samar, ang daming mga mestizo. Okay? So pero sa kanila, ito yung mga lowest of the lowest sa tingin ng mga Hudyo. Pag ikaw nag-asawa ng iba, you are people of the, ibig sabihin, ibang lahi. Pangalawa, sila rin ay sinatawag nilang, meron silang mga regulasyon na ganito ang sinasabi. Basahin ko sa inyo. Sabi niya, when a man is one of the people of the land, entrust no money to him. Huwag mo siyang pagkatiwala ng kanong pera. Take no testimony from him. Huwag kang maniwala, sinasabi ng mga yan. Trust him with no secret. Huwag mo siyang nasabihin ng anumang lihim mo. Okay? Do not appoint him guardian of an orphan. Do not make him the custodian of charitable funds. Do not accompany him on a journey. This is written. Ba? Huwag kang masasabay dyan. At yun nga yung iba, huwag kang kahit anino ng bahay niyan, dapat hindi ka matapatan. Kasi pag naaninuhan ka ng bahay niyan, ikaw ay hindi na pwedeng pumasok sa templo. Grabe, ano? Bagsik. Ha? So, nang si Kristo, si Jesus ay nakikita niyang kasama, sabi niya, bakit ganun? Akala ko ba teacher yan? Akala ko rabbi. Bakit ang mga kasama niya ay yung mga taong kinamumuhian natin? So, no business dealing, no marriage, no nothing. Kasi ang salang kasalanan, hindi nila magawa yung katulad ng sabi nila ay nagagawa nila. Pero kung sabasahin natin yung Matthew chapter 23, sabi niya, sa aba ninyo, mga teachers of the law. Di ba? Kawawa naman kayo. Pinaipapasan nyo sa iba yung di nyo rin kayang pasanin. Bakit hindi kayang pasanin? Kasi ang unang ang nag-asawa ng hindi Hudyo ay mga pari din. Panahon ni Ezra, panahon ni Nehemiah. What hypocrisy. And basahin natin yung 400 years, ang tawag doon na Hasmonean period. Sila yung naghahari. Yung king at saka yung priest are the same. So, ganun ang sitwasyon bago dumating si Kristo. Kaya nga, ano yung paborito nila? Nakasabihan na babaliin ni Jesus dito, sabi niya, there will be joy in heaven when a sinner is obliterated or punished in heaven. Meron daw malaking kasiyahan sa langit kapag merong isang nagkasala, yung mga dinescribe nila, na nakapasok sa langit. So sa tingin ng mga teachers of the law, itong mga taong ito, wala nang pag-asa, walang kakwenta-kwenta. Okay? Ang lungkot isipin, di ba? So tingnan natin ngayon kung ano ang puso ng Diyos para sa kanila. That's what we need to understand para yun din ang ma-develop para sa atin. So, to begin with, ang dami ko na sinabi, hindi pa pala nagsisimula. Okay? Tingnan natin yung Ezekiel 18:32. Pakibasa niyo nga ng malakas. 1, 2, 3, go.
Diba? Sabi niya, wala siyang kasiyahan sa kamatayan ng sinuman. Ang kamatayan na ito, alam natin, ating definition, di ba, sa ating one-verse evangelism, death, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord, di ba? Death. Death is separation. Kaya sabi dito, hindi ko gusto, di ako nasisiyahan na ang sino man ay mapalayo sa akin. Kaya sabi niya sa mga nakikinig kay Ezekiel, magsisi kayo para mabuhay. That's what we want to emphasize in our message today. Kasi sabi ng 2 Peter 3:9, one of the things that we are waiting for, di ba? Ay ang pagbabalik ng Panginoon. So si Peter, in-affirm ang sinabi ni Ezekiel. Sabi niya sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. So makita natin si Ezekiel, nabuhay thousands of years before Peter. Same thing ang sinasabi. Okay? Hindi siya nasisiyahan na sino man, kahit siya na sino mang naririto, ang permanenteng mapalayo sa Kanya. So let's remember that. Ito ang puso ng Panginoon. Kahit anong kalagayan mo ngayon, kahit sa'yo mo nagkakasala pa rin ako, hindi siya masaya na makakapagpatuloy ka sa iyong kasalanan. So, ating himayin, let's go deeper sa mga verses na ating binasa. So, sa Luke 15, 1 and 2, na binasa na natin, gusto kong makita natin na merong contradicting belief between Jesus and the Pharisees. Di ba? So, kasi dito, sabi dito, ang mga tao lumalapit sa kanya, mga tax collectors, at higit sa lahat, sabi niya, nakikikain pa sa kanila. So medyo lalong deriding yun, di ba? Parang nakakapagpababa. Sino nagpapakain? Hindi, parang sino nagpapakain? Sino nagpapakain kay Jesus? Okay, mahiya. Nag-uusap tayo. Sino nagpapakain? Base sa istorya, mga tax collector. Bakit ko sinabing siya ang nagpapakain? Kasi ang verb na ginamit, nakikikain. Di ba? Si Jesus ang nakikikain. Passive verb, di ba? Ibig sabihin na naghanda yung mga tax collector. Hindi si Jesus. Tapos nakikihalubilo siya. Ay yung kinakain nila, yun ay unholy. Paano ang isang taong banal, na sinasabi niya ay banal, ay nakikikain sa mga hindi banal? Ba, yun yung medyo irony, di ba? Kaya hindi siya maintindihan. Pero yun nga, katulad na kasulat yan, na pag-usapan na natin, Luke chapter 9, chapter 5, pero yun nga, dalawa ang pagkahiwalay na kaisipan nila. Si Jesus naniniwala na ang Diyos, yun nga kilala dahil siya nga ay Diyos, is merciful and gracious. Siya ay mahabagin at may magandang kalooban. Di ba? Pero ang mga Pariseo, ang naniniwala sila na ang Diyos ay malupit at hindi nagpapatawad kanino man. Sa mga Pariseo, ang kanilang batas ay ngipin sa ngipin, mata sa mata, ganti-ganti lang. Matira. Wala ko sinabing matibay. Matira yung walang kasalanan. Di ba? Pero, paulit-ulit, Old Testament, New Testament, Ecclesiastes, Solomon, sabi niya, no one is righteous. Sa Psalms, no one is righteous. Sabi sa Jeremiah, no one is righteous. Sa Isaiah 53:6, all of us, sabi na binasa ko noong Sunday, di ba? Have gone astray. All we like sheep have gone astray. Tayo lahat ay naligaw. Romans 3:23.
For all have sinned and fall short of glory of God. Ecclesiastes 7:20, there is not a righteous man on earth who does good and never sins. So yun yung kalagayan ng lahat. Pero ang sabi ni Jesus diyan sa ating verse ngayon, sa 5:29-30, sabi niya, nung tanungin siya dito diyan, katulad dito sa tanong dito, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Dito, ang naghanda ulit dito, kung tingnan natin, Levi. Sino si Levi? Yung sunulat ng Matthew. Sabi niya, Levi made a great feast in his house, and there was a large company of tax collectors and others reclining at the table with them. And the Pharisees and their scribes grumbled at his disciples, saying, hindi lang kay Jesus, kundi sa mga sumusunod sa kanya. Pero ang sagot ng Panginoon, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Just like a physician did not come for those who are well, but for the sick. Ito nga yun namin miss ko na sa ibang bansa, ginagawa pa. Nung kami mga bata, ang mga doktor dumadalaw pa sa bahay. Ngayon, kung kailan sila lahat ay may kotse, ang gaganda pa, hindi mo ma-invite sa bahay. Di ba? Pag magpapakain ka lang, dadating. Pero kung yung may sakit, kaya nga nagkadauso ang wangwang, di ba? Dahil ayaw nang pumunta yung doktor. Yun, pagka tinanong nyo kayo ng mga anak nyo, bakit ba merong ambulansya? Ang sagot, kasi tamad na ang doktor ngayon. Babi, natutunan kayong bago ngayon, ha? Alam? Di ba? Wala nang pumupuntang doktor sa bahay. Kasi ngayon, may intindi, kaya rin i-depensa ng doktora yan. Kasi hindi bigay-bigay lang ng gamot. Talagang pinapatest pa. Para sigurado, tuwan-tuwa siya, para siguradong tama yung i-apply mong gamot. Diba? Noong unang panahon, masakit ba ulo mo? Nagsusuka ka ba? May lagnat ka ba sa gabi? Di ba? May tanong yung daming tanong. Mamaya ng konti, paracetamol. Dahil pang tinanong, paracetamol lang pala. Okay? So, napapalayo tayo. Natutuwa. Kahit wala ang misis ko, kailangan kong sumaya kahit papaano. Okay? So, ganun ang sabi ni Jesus, kaya siya pumarito para sa mga katulad nila na wala ng pag-asa. Walang pumapansin. That's the heart of Jesus. The heart of God. Yung inaayawan ng iba, yan ang hinahabol niya. So, tingnan natin ngayon, ano ba itsura ng mga parable na yan? So, abante na siya. Okay? The common flow in the parables of the lost sheep and the lost coin, in Luke, actually that should be 3-10, there are 4 things that happened. The loss, the search, the recovery, and the joy. Merong nawala, merong naganap, merong nakatagpo, recovered, and merong kasiyahan. So ang tanong, ano ang ibig sabihin ng 4 na yan? Okay? The loss. Yung mga una ang nawala ay mga tupa. Ang mga shepherds, sabi ay nasa laylayan din ng lipunan noon. Sila yung pinakamahirap. At kahit sa kaya sa lukuyang panahon, may mga tupa, may mga shepherds pa. Tawag sa kanila Bedouin. Doon sa lugar sa Judea, ang lugar na kanilang aalagaan ng mga tupa ay talaga namang halos disyerto. So sila ay naghahanap ng lugar na kung saan yung may makakain yung kanilang mga alagang hayop. At sa kanilang paglalakbay, lalo na kung mga tupa, mayroong mga pwedeng matalisod ng tupa, mahulog sa cliff o kaya ay naiwanan dahil pumunta sa... Kasi ang tupa raw ay sa lahat ng hayop, ito yung pinaka-dumb. Pag walang sinusundan, walang mapupuntahan. Pag naligaw, hindi makakabalik. Hindi katulad ng alaga mong kalapati o kaya ay aso, di ba? Di ba? Ang aso, kahit iligaw mo, makakabalik. Di ba? Pagka tapat sa'yo. Pagka nakakita ng iba, hindi na. Okay? Ang kalapati, di ba, yan ang tawag nila, homing pigeon. Ang mga tupa, hindi ganon. Higit sa lahat, ang tupa ay napakahina.
yung kanilang sila'y nabaliktad, ibig sabihin nadapa, hindi na yan makakabangon unless somebody picks them up. So yun yung mga dahilan. Ang loss ay kuminsan kasalanan mismo ng tupa. Hindi tumitingin sa daan, nadidistract, di ba? Kasi ang tupa rin, sabi niya kaya nga sa Psalms 23, sabi niya ay, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still waters." Takot yan sa malakas na agos. Pero merong iba na akala niya tahimik, malalim pala, maaaring madala ng agos, hindi na makakabalik. Now, bakit ang kailangan dito? Yun ang dahilan ng loss. Yung pangalawang loss ay tungkol doon sa coin, di ba? Gano ba valuable? Kasi doon sa tupa, 1 against 99. Di ba? Sa mga negosyante, yung 1% na loss, kumisa tinatanggap nila yon, di ba? Kita pa rin yan dahil yung 99% kumikita ng malaki. So sa mga negosyante, yung isang nawala, pwede nang, wala nga kasi isa lang naman eh. Pero dito sa pangalawa, 90% against 10%. Di ba? Gano'n ba ka-valuable para sa kanila yung drachma? Yung drachma is equivalent to 1 day wages. Kaya kung ikaw ay isang balo, isang babae, nagtatrabaho ka, yung isang nawala sa iyo, ibig sabihin, sa 10 araw na ikakabuhay mo, isang araw magugutom ka. Kaya gagawa ka talaga ng paraan. So paano nawala? Yun ang nakakapagtaka, hindi din alam. Pero yun nga, sabi ay kukuha ng ilaw, wawalisin, ibig sabihin maliit ito. Pero valuable. Di ba? Yan yung loss. Di ba? Isa, 10. 90%, 1%. 99% pala, 1%. So ibig sabihin, it's not the amount that matters. It's the fact na pag hindi nabawi yun, merong magsasuffer. Sa mga tawag doon pastol, di ba? Napakahirap shepherd, di ba? Pastol. Ang kalimihan, katulad ni David, hindi kanila yan tupa. Di ba? Ang sabi tungkol kay David, tupa ng tatay niya. Sa panahon na yon, ang mga shepherd meron ding communal, what we call communal flock. So, yung mga tupa na naroon ay pag-aari ng buong bayan. At normally, 3 ang magkakasamang nag-aalaga ng isang communal flock. Kaya nung sabihing iwanan ng 99, hanapin ng isa, maring isa sa 3 ang lumabas at iniwanan yung 99. Kaya secure pa rin. Kaya makikita natin yung gear dito, di ba? Nagtutulungan sila. Isang maghahanap, yung 2 nagbabantay doon sa natirang 99. Di ba? Kaya 3 rin ang pastor dito sa atin. Yung pangatlo ayaw pang tumanggap. Ayaw pang pumayag. Okay? Nakukuha niyo ba yung sitwasyon? So, hindi ibig sabihin i-abandon, ipapaalaga sa iba. Kaya nga meron ding magse-celebrate. Now, bakit ko na-mention na communal? Kapag ka yung tupa ay hindi na-recover, hindi mo napatunayan na talagang ang tupa ay kinain ng hyena o ng wolf, babayaran mo yon. Pwedeng sa una ay bayad, dahil isang nawala, pero kung laging naging bihasa na sa'yo, na lagi ka na lang nawawalan, ang loss, mawawalan ka ng trabaho. Are you following? Ba? Wala kang trabaho. Kasi wala na magniniwala sa'yo. Dahil sa 99, laging isa ang nawawala, hindi po makita. So, ang proof ay makakuha ka ng parte noong tupa na mapapatunayan mo na kinain talaga ng masamang hayop. So, it may be yung kanyang balahibo o kaya ay part ng kanyang buto. Kailangan mapatunayan mo sa may-ari na talagang kinain. Kaya nga katulad din, balikan natin si Joseph, di ba? Sinabi ng magkakapatid, di ba? Anong sabi ng magkakapatid? Kinain ng masamang hayop. Kaya yung kanyang, tawag ito, yung paborito ng mga bata na, balabal, di ba?
Nilubog nila sa dugo at sinabi sa kanilang tatay na kinain ng predator. Okay? So, yun yung loss. So, yung kailangan i-recover at hanapin kasi ang end result ay ikaw rin ang magsasuffer. That's very meaningful for me. Kasi kung ikaw ay pastol, ikaw ay isang small group leader, ibig sabihin, if you are just going through the motions and you're doing what is required and expected of you, pag hindi na-recover, mayroon ding consequence. Now, pag na-recover, nakita na sabi doon, maganda yung pagka-translate sa Tagalog, sabi niya ay, pag nakita mo ang tupa, matutuwa ka at papasanin ito. Ang average weight ng adult na tupa ay mga 50 pounds or 25 kilos. So kung yung napakalayo na naiwan, papasanin mo yun pabalik sa kanila. At kung yun ay lalaki na tupa, amoy tupa yun. Ano? Amoy tupa pa rin. Bakit ko ibig sabihin? You will have that burden and you have to, what you call, accept. Hindi pwedeng hatalian mo, hihilahin mo lang. Hindi pwedeng katulad ng susunod ka sa akin, hindi na kaya, nawala na nga eh. Saka hindi mo alam. Baka ilang araw na hindi kumakain. So, papasanin mo. So, very symbolic para sa atin. Pag may nawawala, pasanin mo. Hindi mo hilahin. Di ba? Kasi kaya yan nawala, maraming dahilan. Kuminsan, ang dahilan din, ikaw rin di ba? Yung shepherd. Kasi dapat bibilangin niya. Kaya nga sa John chapter 10, di ba? Sabi niya, si Jesus ang pastol, the good shepherd. Siya rin ang pinto. So, lahat binibilang niya, accounted for. So this year, maybe, one of the things that we need to do is to recover those who are lost. Lost because we do not understand. Naligaw? So yun nga, nadidistract, di ba? Yung iba, napakasipag talaga habang, let's say, hirap sa buhay. Pero pagka umayos ng buhay, talagang kailangan hanapin mo. Kasi masyadong abala. Distraction. Kaya nga kumisan, baka mas maganda ipag-pray natin, Lord, huwag mo silang pasaganain para laging nasa church. But we're not interested in attendance alone. Tandaan natin yan. We are more interested in change lives. Kaya kahit nalulungkot kami pag wala kayo, katulad yan, daming wala, masaya pa rin kami kasi alam naman namin nagbabago ang buhay. Amen? Mga sa leaders, ganun ba ang ating objective? We do not count attendance, we count and measure the spiritual growth. Okay? So, sabi dito ngayon, nagtaka yung mga Pharisees, sabi niya, kasi kabaligtaran, napakabigat yung sinabi dito sa verse 6, di ba? Tama? Mag-celebrate tayo, nakita ko na ang nawawala kong tupa. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng tuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa 99 na matuwid na hindi kailangang magsisi. Sa coin, sabi niya, ganun din magsasayang mga angels ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Okay? So kahit isa, importante sa Panginoon. Importante sa Kanya ang bawat isa. So sabi sa katabi mo, uy, importante ka pala. Huwag mo lang dudugtungan na hindi ako makapaniwala. Oh, thank you. Ayan, ito ang shepherd. Thank you, kuya.
Problema, halika dito, hawakan mo muna. Alright? So, teka, baka ginaganahan na naman ako, makakalimutan, abutin tayo ng 12:00 na naman dito. Nasabi ko na ito. So, ngayon, nawala, hinanap, na-recover, there's joy, which is against ng joy na gusto ng mga Pharisees. Sa kanila, dito nga yung mali sa kaisipan ng mga Hudyo, ng mga dito, the different definitions of joy in heaven between Jesus and the Pharisees, 15:7 at saka 10. Sabi niya, Jesus said that there is joy in heaven when a sinner repents. The Pharisees believe that there is joy in heaven if a sinner is punished. Ang tama lang dyan ay yung unang statement. Kasi yun nga, ayaw, sabi sa Ezekiel, ayaw ng Panginoon na merong permanenteng mapahiwalay sa Panginoon. So, yan ang gusto kong tanda na this is the heart condition. Ang kalagayan ng puso ng Panginoon. This is what God is like. God is glad when a lost sinner is found as a shepherd is when strayed sheep is brought home. Sabi noong isang writer, a great saint, sabi niya, God too knows the joy of finding things that have gone lost. Although alam niya yon, di ba? Wala namang lihim sa kanya. Pero ang importante sa kanya, mapabalik ang tao na yon. Kaya importante, nakakalungkot lang kumisan isipin na yung puso ng Panginoon ay wala sa atin. Kasi ang sabi sa atin na kumisan, He gets what He deserves. Hindi naman natin kasalanan niya. Okay? So, nawa sa panahon na ito, tatlong bagay ang gusto kong iwanan sa atin ngayong umaga. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng relevance sa mundo na ito kung tayo hiwalay sa iba. Yun ang pinakikita ni Jesus dito, di ba? So, ang challenge sa atin so that we can reach the lost, hindi pa pala nakaabante, kaya hindi kayo nagtataka kayo kung ano sinasabi ko. Number 1, stay in touch and empathize with the lost. Kailangang manatili tayong konektado sa kanila, intindihin kung bakit sila nawawala, nalalamig, o may problema. Sabi nga ay may pinagdadaanan lang yan. So sana yung pinagdadaanan ay daanan lang, wag babaran. At para hindi nakababa doon, makita na tayo ay nagre-reach out sa kanila. We are searching, we are seeking. So stay in touch. We cannot be relevant to our family or community if we are not present in them and with them. They actually keep us on our toes and strive us to be honest. Ito totoo. Kapag tayo ay nasa gitna nila, doon tayo nagiging maingat. Dahil gusto rin natin, kung mahal natin sila, ayaw natin silang maligaw, kaya tayo nagiging tapat. They are not impressed sa ating mga sinasabi. They either admire or condemn us because our words and our deeds are not congruent o hindi magkaparehas ng sinasabi. So, maganda tayo lagi nagpa-fellowship, but we should not stay exclusive in the fellowship of fellow Christians. Kasi kapag tayo-tayo lang, we will become numb. Wala tayong pakialam sa kanila. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, sa istorya na ito, we must be involved in the life of the others. Number 2, treat everyone, especially the unchurched, fairly and well. Maging patas tayo sa kanila. Kasi kung minsan hindi tayo patas, minsan tayo ang mga sinasabi natin, tinatawag ng mga ipokrito dahil pinipintasan natin sila, wala tayong pakialam sa nangyayari sa kanila. Pero ang nakakalungkot isipin, yun nga, meron akong isang komentaryo na basa, sabi niya sa kanya, we should be keeping our word. Anong ibig sabihin ng keeping our word? Pag may hiniram tayo sa kanila, ibalik natin. Pag sinabing dadating tayo, dumating tayo. Di ba? Pagka tayo ay, yung sa Amerika, usong-uso yung hate words na tinatawag.
yung nagdadrive para magalit ang iba. Sabi sa isang nabasa ko, if we hear hate words from them, we must not strike back. If we are people whose lifestyle, merong mga tao na nata-turn off tayo sa buhay nila, they do not need that judgment. They need to hear the word of God. Okay? And lastly, sabi do, be patient. Ito, matagal natin sinasabi. We wait on the Lord to convict the lost after we share the gospel. Kaya nga tayo nga, merong God's part, our part, and their part. May bahagi sila, may bahagi tayo. So today, total, matagal din namang hinagahinto tayo. Meron tayong siguro 10 minutes pa. Gusto kong magkumustahan tayo. At ikwento natin, sagutin natin yung for the next 10 minutes. At kasi baka mamaya ngayon, ng New Year's resolution mo lang, makabalik ako sa church, okay na. Hindi okay lang yon, hindi lang makabalik. Importante maalagaan sila. So, gusto kong maggrupo kayo, tatlo-tatlo siguro. Yung hindi mo kilala, yun ang magandang makausap mo ngayon para makakilala ko. Diba? At magpatotoo ka sa kanya. Kung hindi ka naman na wala pang pangyayari sa buhay mo, naging dahilan para kumayo kay Lord, hindi ko sinasabing gumawa ka ng paraan. Gusto ko paano ka nakabalik sa iyong pananampalataya? Pangalawa, habang naalala mo ang talingagang pinag-usapan natin tungkol sa nawalang tupa at nawalang salapi, ano ang natungnunan mo tungkol sa halaga mo sa paningin ng Diyos? So, groups of 3. Mas maganda kung kung gusto naman kayo, hindi ako napipilitin. Pero mas maganda kung makakilala ka ng bago ngayon o makumusta mo yung matagal mo nang hindi nakita para magkaroon ka ng idea na kung ano ang kalagayan niya ngayon. So, for the next 10 minutes, tama yan, di ba? 10 to 11 ngayon. So, 11 o'clock, magkontayo. So, hanap kayo ng kasama na hindi nyo kasama ngayon. Yung mga hindi kayo pamilyar, hanapin natin. Kahit babae, kahit lalaki, pwede magsama-sama. Kayong tatlo, malis kayo dyan. Hindi pwede magkakasama. Hiwalay. Kaya mayroong bagong kakilala, bagong kakumustahan. Okay? Nagpaplano sila ng masama. Okay? O yung mag-asawa, mag-girlfriend, kahit magkatipan na kayo, maghiwalay muna ngayon, makakilala ng iba. 10 minutes lang, 10 minutes. Okay? Nami-miss ko rin ito na makita kayo na nagkukumustahan. Okay, natawag yata si Pastor Arnold nitong sina Leslie. Okay. Sige po, 10 minutes. Lahat yung mga nariyan sa likod, wala namang gagawin yan. Dito muna kayo. Tatlo-tatlo. Kwentuhan. Okay? Si tatay, samahan natin. Yan, makakatuwa. Kuya Lito, dyan ka lang. Tatay Manny, samahan mo Kuya Lito. Yung kayong mga naririya sa toll gate. Wala kayo dyan. Wala nang papasok. Libre ang toll gate ngayon. Hanap kayo dito. Ayun yun. So use I statements ha. Huwag kayong mag-lecture ha. Patotoo at tagot dito sa tanong natin. Okay, last 5 minutes. 5 minutes. Okay, time's up. So, balik na po tayo. Manalangin na tayo ay magsama-sama muli para sa ating closing statements. Balik po tayo sa ating mga upuan. Okay, so katulad ng sinabi ko kanina,
Ang puso ng Diyos ay katulad ng kasulat sa Ezekiel chapter 18 verse 32. Di siya nasisiyahan sa kamatayan o sa pagkawala ng sinuman. Bago sinabi ni Jesus ang mga talinghaga na pinag-usapan natin, sa Luke chapter 14, verse 34 to 35, ganito ang sinasabi. Okay ang asin. Pero, pag nawala ang alat ng asin, paano ito mapapaalat? Wala na itong silbi sa lupa o sa tambakan ng dumi. Kaya itatapon na lang ito. Makinig ang may pandinig. Let's put that on our minds. Makinig ang may pandinig. Sa Mark chapter 9, verses 50, nabanggit din. At ito mahirap intindihin. Pakinggan natin. Okay ang asin, pero kung nawala na ang alat nito, pwede mo ba itong ibalik? Siyempre, hindi na. At hindi na din ito magagamit. Pero ito nakakagulat. Sana maging gaya kayo ng asin at magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa paningin ng pangkaraniwang tao, ang taong nagkasala dapat itapon na. So ang sabi ng Panginoon, makinig ang may pandinig. Ang taong nagkasala, na akala niya wala na siyang pag-asa at di na siya asin, hindi totoo yun. Kaya sabi ng Panginoon, maging gaya kayo ng asin. At totoo yun, magiging asin tayo dahil wala namang pwedeng makatakas sa pag-ibig ng Panginoon. Kung tayo man nagkakamali, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kung tayo nagkukulang, mahal pa rin tayo ng Panginoon at ang nais niya, tulad ng mga granahe, suportahan natin ang isa't isa para makabalik sa dati tamang kalagayan sa harap ng Panginoon. Tayo po tumalaw, tayo ay manalangin. Ang sarap isipin, Panginoon, na hindi kayo nawawala ng pag-asa sa amin. Na kahit kami napapalayo at nagkukulang, pinapahanap pa rin ninyo kami. Totoo kayo mismo ang naghahanap sa amin. Subalit, Panginoon, sa aming kalagayan kung minsan, maaaring kami ang nagiging hadlang para makabalik ang iba. Dahil nahadlangan namin ang kanilang mabuting intensyon. Katulad ng mga Pariseo at mga teachers of the Lord, we dump some of our friends, some of our former members of the church. Lord, bigyan mo kami ng tiyaga sa taon na ito para hanapin ang mga nawala. Kung meron man, Panginoon, maniwala kami na siguraduhin namin na maaaring kung wala man sila dito sa ibang mga fellowship at sa ibang iglesia na ikaw ang kinikilala, bilang Panginoon at tagapagligtas, naroon sila. Doon sila nagpapaalaga. At kami na naririto, Panginoon, gamitin niyo kami. Deploy us, Lord. Restore us, Lord. Ito ang aming panalangin para sa bagong taon. Hindi lang revival, kundi evangelism. Dagdagan niyo po, Panginoon, ang mga pastol na mag-aalaga. Dagdagan niyo kami ng mga taong aalagaan. Hindi para sa amin, Panginoon, but for your glory and your salon. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Pagpapakanan natin ng Panginoon.